Welcome back sa ating YouTube channel. Ang topic ko ngayong araw ay kung paano maglagay or mag-install at mag-wiring ng auto hazard off sa ating mga sasakyan or sa ating mga motorsiklo. Kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated ka sa mga susunod kong video. Ito yung kanyang mga gagamitin or mga piyesa na kailangan, no, para makapaggawa tayo ng auto hazard off. Ang kailangan natin dito ay 4 na relay. Pero ang talagang magagamit lang dyan, 2 single pole double throw at isang single pole single throw, o yung tinatawag na 4 pin at 5 pin. So kailangan lang tayo ng 2 4 pin at 2 5 pin. Dito sa drawing ko, nilagay ko na lang lahat na 5 pin. At syempre, yung flasher relay, meron na tayo nyan. Hazard switch at yung left and right signal. At syempre, yung mga ilaw natin or yung mga signal lights natin. Dito sa diagram ko, ito ang gagamitin ko. Pero sa actual ko na ginawa, mas preferred ko kasing gamitin or ito yung mga electronic or yung mga mini DC relay. Madalas ginagamit to sa electronics. Since low current lang naman or low power lang naman yung mga signal light na gagamitin ko, sa tingin ko okay na to. Ito, umpisahan ko na, no? Papakita ko na kung paano gumagana ang auto hazard off. Paano nga ba gumagana itong auto hazard off? Ang pinaka-principle kasi niyan or ang pinaka-function niyan, kapag naka-hazard ka, sabay na umiilaw to. Yung left mo at saka yung right mo. And then, pag nag-signal light ka, mamamatay yung hazard. Halimbawa, nag-signal ka ng left lang yung pinindot mo rito habang naka-hazard ka, mamamatay yung hazard at ang ilaw ngayon yung left lang. Ngayon, pag binalik mo to sa off position, mag-hazard ulit siya. So, yun ang basic na concept o yung function ng gagawin ko ngayon. So, ito, ipapakita ko na yung kanyang diagram. Lalagyan ko muna ng, para hindi kayo malito, lalagyan ko ng mga pangalan itong 4 na relay. So, ito, papangalanan kong left 1. Ito naman right 1. Ito naman left 2. Itong isa right 2. Yan, L1, R1, L2, R2, para madali nating para magkaroon ng pangalan ng mga relay. So, umpisahan natin dito sa mga signal light niya sa left and right. Itong left, i-connect natin dito sa normally close or sa 87A nitong L2. Ganun din, itong right natin na ilaw, i-connect natin dito sa 87A or normally close ng R2. Yan. Tapos, ito namang 30 nilang dalawa, i-connect natin yan parehas dito sa hazard switch. Bale, itong hazard switch na to, 3 pin yan. Ayan, 3 pin. Dito sa diagram na to, kahit saan na yan, kahit alin na dyan sa 3. Pero para mas maganda, yung gitna, gawin natin common. Kukonect natin yung gitna nitong hazard switch dito sa stock mo na flasher relay. So, stock lang to. Hindi ako nagpalit. Hindi pala kita. O, yan. Stock lang tong flasher relay ko na to. Tapos, itong 2 natira, i-connect natin dito sa 230. Ayan. So,
So, ayan, naka-connect na to. Ngayon, siyempre, itong yung coil niya na 86 at 85, yung 85, gawin natin ground. Ganun din dito. Ground natin. So, i-ground din na muna natin itong mga to. Yan. So, yan na, nakakonect na sila sa ground or sa negative. Flasher relay. Ito yung side na load. Ito naman yung sa battery. Yan. So, ito palang ano mo na to, sa stock mo na flasher relay, automatic yan. Nakakonect yan sa 12 volts ignition. Positive 12 volts ignition. Yan. Nakakonect na siya dyan. Tapos, dito naman. Dito tayo wiring naman dito sa L1 at saka sa R1. So, dito sa L1, ito yung L1 nya, i-connect natin yung 87, sorry. Itong 87, connect natin dito sa left ng sa left ng ilaw. Left signal light natin. Ito namang R1, yung 87 nya, connect natin dito sa R2 ng 87A or ng signal light na right. Bali nakaparallel siya. Yan. Ngayon naman, yung 30 nitong L1 at R1, ayun, bumababa, hindi nakikita. Yan. Itong L1 tsaka R1, yung 30 nila, i-connect natin parehas. Yan, kaparallel mula natin sila. I-connect natin sila dito sa load or sa line netong stock flasher relay. Okay, ang next nating gagawin ngayon or ang i-connect natin ay ito namang signal light niya. So sa stock natin na dito ka magkakaroon ng rewiring. Previous kasi sa stock nyo, ito yung common nito nakakonect dito sa load or sa line nito. Pero ngayon, di-disconnect natin siya. I-connect natin yung common niya. Dito ko na lang lagay muna yung common. Yung common niya, i-connect natin dito na sa ignition. Dito na natin siya i-connect ngayon sa ignition. So yung left, ang natirang terminal dito ay yung left at saka yung right na lang niya. Yan. Yung common niya, kasi 3 wire yan, nandito na siya. Diretso na siya sa ignition. So yan yung modification na gagawin nyo sa inyong mga left handle switch para magawa nyo itong auto hazard off. Ayan inuulit ko, dito lang kayo magre-rewiring sa signal na to. Bali hanapin nyo lang yung tatlong wire nya. Tapos yung sa mga left handle switch na may built-in hazard na, i-rewire nyo rin siya yung hazard nya. Kasi nakaparallel yan. Yung common nito at saka yung common nito, nakaparallel sila. So paghihiwalayin nyo sila bago nyo i-connect dito sa itong common ng signal nyo, left and right signal switch nyo dito sa ignition. Kasi ito, ang common nito, dumaan siya dito. Nakasiris muna dito sa stock flasher relay. Hindi kagaya nito, rekta na siya. Rekta na dito sa ignition. So, yun, huwag nyong kakalimutan yun. Eto na tayo, dito na tayo sa may left signal switch na ngayon. Itong left signal switch niya naman, dito natin i-connect yung trigger or 86 netong L1. Yan, yung L1, diretso yan dito sa left. And then, bago tayo pumunta rito sa right, magtatap ka rin dito. From dito sa left signal at sa 86 nitong L1, itatap mo dyan yung 86 netong R2.
So, itong R2 mo, yan, patatalunin natin dito. Papupuntahin natin siya dito. Itatap natin siya dito sa left. Yan. Tatap natin siya dito. Mamaya explain ko kung paano, kung bakit tinap natin siya dito. So, dito naman tayo sa right. Itong sa right naman, dito naman sa R1, yung trigger niya na 86, itatap natin yan. Tatalunin natin. Dito sa right signal switch. Ayan o. Nakatap siya rito. And then, itatap din naman natin siya dito sa 86 or sa trigger nitong L2. Yan. So sana hindi kayo naguluhan, no? May mga jump naman, mga jumper naman na ano eh. So, sana naintindihan nyo. So ayan. Na i-wire na natin siya ng maayos. At syempre pala ito, automatic yan, naka-ground na yung mga yan. Ayan, bali na i-wire na natin ng maayos yung kanyang mga 30, 87, 86, saka 85, pati yung mga 87 nito. So ito, i-explain ko na siya, no, kung paano siya nag-ooperate. So kapag nag-signal ka, so yung 12 volt mo na ignition, pag nag-signal ka ng left, automatic, may papasok na 12 volts dito. Papunta dito sa trigger nito. So, yung 30 mo, tatalon yan dito sa 87. So, yung 30 mo na yan, galing yan dito sa, ayan, dito sa L. Ng stock mo na flasher relay. So, connected yan dito sa ignition, walang switch, rekta siya. So, magbibigay siya ngayon ng signal, signal na 12 volts. Ito, connected yan dito sa left signal mo. So, nagbi-blink ngayon to. Ngayon, itong isa naman, since na-supplyan din to ng 12 volts, ma-energize siya ngayon itong coil mo dito sa R2. Since nakakonect to sa 87A, so yung 30 mo, pupunta dito sa 87. Wala naman siya nakakonect dito. So, mamamatay to. Kung naka-hazard ka man dito, mamamatay to. So, ang iilaw lang nun, since nag-left ka, eto lang. Yun. So, pag nag-hazard ka naman dito, yan. So, sa ignition, papasok ang 12 volts. Papunta sa flasher relay. Papunta dito sa hazard. Itong hazard relay na to, from isang 12 volts lang dito, magi-split yan sa dalawa. Kasi nga, nagkaroon sila ng contact dito. So, papasok ang 12 volts dito. 30. Mula sa, papunta sa 87 na normally closed. Papunta sa left. Dito naman, 30. 87A ng R2. Papunta sa signal ng right. So, nag-hazard siya ngayon. Umiilaw siya ng sabay. Ngayon, pag nag-signal ka naman ng right, yung 12 volt dito, papasok dito sa right. Ayan, magi-split siya. So, dalawa ang relay niya ang masusuplayan niya or ma-energize na itong R1 at L2. So, ayan. Yung 30, pupunta ngayon dito. So, iilawan niya ngayon itong R2 mo. Dito naman sa kabila, itong normally closed na to, puputulin niya yan. Ikakat niya yan, pupunta rito, which is wala namang connected. So habang naka-hazard ka ngayon, mamamatay itong left mo. Since right ang pinindot mo, right signal light lang ang iilaw. So, ayan yung ayan yung kanyang function. So, mas maganda to pagka pinakita ko sa inyo pagkatapos ko siyang ilagay or i-wiring dun sa aking motor. Ayan, naibigay ko na yung kanyang schematic diagram o yung kanyang wiring connection. So, ang next ko naman ngayon papakita sa inyo kung paano ko nagawa ito. So, kung may balak kayong magbenta nito or mag-install sa shop nyo, sa mga motorcycle shop nyo or sa mga car shop nyo or pwede nyong gamitin ito. Ang ginamit ko kasi rito ay maliliit na relay. So pagka binaligtad mo siya, ganyan siya. So ito yung kanyang mga common.
Ayan, common. Tapos, common din ito. Common, ay papakita ko sa inyo para malapit. Ayan. Ito yung mga common. Ito yung kanyang gagawin kong ground. Itong area na to. Tapos, ito yung mga trigger. Tapos, ito yung normally close, normally open, normally close, normally open, normally open, normally close, normally open, normally close. So, bali, ganito yung ginawa ko. So, dito ko nilagay yung L1. Dito yung R1. So, yun yung mga pangalan ng yung mga relay. So, dito naman yung L2. Dito yung R2. Yan. So, ang unang-unang gagawin natin dyan, ito yung ginawa kong ground. So, iga-ground ko to. Yan, connected silang apat. Yan. So, connected siya as ground or negative. So, ngayon naman, para makita natin dito, sisilip natin. Umpisahan na muna natin dito sa right signal light. Itong L1 at saka itong R2. So, L1, R2. Magka-parallel sila. Yan. So, tapos, ito yung papunta ng signal light na left. Signal light left. So, dito naman, sa right naman, nakakonect yung R1 at saka L2. Yung kanilang mga trigger. So, trigger nito, nakakonect dito. Yan. Papunta yan sa signal light na right. Dito. Yan. Tapos, ang next naman ay dito tayo mag-uumpisa sa ilaw niya. So, itong left na ilaw daw nakakonect sa 87A ng L2, which is yung normally close. At nakakonect din siya sa normally open nitong L1. Ito. So, magkadikit na sila halos. Ito. Yan. Yan yung papunta ng ito, lagay na lang natin ganyan. Left at ilaw. Punta sa ilaw na kaliwa. Tapos, next naman, yung right. Yung 87 nito or yung normally close ng R2, papunta sa normally open ng R1. Ito, itong dalawa na to. So, ito yung papunta sa ilaw natin na right. Yan. Okay. Ang next nating i-wiring ngayon, ito. Itong hazard naman niya na to. So, yung hazard niya, nakakonect yung dalawang 30. Ito. Yung dalawang 30 na yan, i-connect daw natin yung L2 common at saka R2 common. Yan yung papunta sa hazard. So, pag chinek natin yan, ito. Tapos, ito naman, itong isa, papunta daw dito. Dito. Oop. Yan. So, ito yung papunta sa hazard switch. Yan yung left at saka right. Ito. Yan. So, sunod naman dyan ay itong ano pa ba susunod natin ngayon? Ito naman ang susunod natin ngayon. Itong galing sa flasher relay mo. Itong dalawang 30 nitong L1 at R1. So, L1 at R1, yung 30 nila, nakaparallel sila. Yan. Nakaparallel sila dito. Yan. So, yan. Nakakonect yan dito sa flasher relay mo.
flasher relay, which is yung load or line. Eto. So, ayan, nai-wiring na natin siya. So, pag binilang natin ang total wire niyan, alam ko 8. So, bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kasama na yung ground. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, total niyan, 8 wires. Yan. So, pag piningnan natin siya rito, ito yung ginawa ko. Ayan. Ayun yung ginawa ko. Bali, 8 wire. 2, 4, 6, 8. Sakto. So, 8 wire nga siya. So, kaya ko pala ginawa rin ito. Kasi nga, gusto ko siyang mailagay dito. So, dito sa aking casing. Yan. Para matakpan ko siya. Yan. So, saktong-sakto to sa mga may mga shop dyan na gustong gumawa nito. Ayan, napakaliit lang niya. Compact na compact siya. Sinlaki lang ng palad. Ayan, kaya mo siyang ayan. Sinlaki lang ng halos ng kamao mo. Kaya mo siyang itago sa iyong kamao. So, ayan. Naipakita ko na ngayon sa inyo ang kanyang diagram at ang kanyang possible or ang pwedeng nyong gawin na mas pinaliit siya. Compact na. So, ngayon, ang gagawin ko na ay i-install ko na siya sa aking motor para maipakita ko na rin sa inyo na kung paano siya gumaandar or gumagana in actual. So, tara. Samahan niyo akong i-install sa aking motor. 1 hour later. Ayan, natapos ko na siyang itap dito sa aking left handle switch. At maya-maya aayusin ko pa yung mga wiring nito. At medyo magulo. At ito yung kanyang pinaka-controller niya o yung kanyang mga relay. Yan yung dahilan ko kung bakit hinabaan ko yung mga wire niya. Para madali ko siyang maipwesto. Ayan, binalutan ko na rin ng mga tape. So, sa ngayon, okay na siya. Na-install na. Testingin na lang natin ngayon. Ito. Buksan na natin siya. Ayan. Okay. Check muna natin yung left at right signal. Ito. Left. Ayan, may ilaw. Then, right. Off. So, ngayon, magha-hazard tayo. Pipindutin na. Ito yung hazard niya. Yun. So, ayan. Nag-hazard. So, kapag nag-left signal ako, yun. Mamamatay siya. Pag nag-right signal ako, mamamatay yung left. At pag pinatay ko yung signal light switch, balik siya sa hazard. So, kahit magpapalit-palit ka ng mabilis, ganun din ang kalalabasan niya. Ayan. Left. Right, left, right, hazard, off, left signal, right signal. So, pag naka-right signal ka, kahit mag-hazard ka, wala. Yan. Balik tayo sa hazard. Ayan. Ayan o, sa harap. Ayan, pati yung sa likod niya. Pa-hazarded. Okay. At dito na po, nagtatapos itong aking video. Sana marami kayong natutunan tungkol dito sa paggawa ng auto hazard off. Sana supportahan niyo pa rin yung aking channel. Maraming salamat po sa patuloy po na panonood at pagtangkilik sa aking channel. So, maraming salamat po. God bless po sa atin lahat.